Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bungolan, and in today's video, I'll be going to discuss the good and the bad side of the currency exchange rate. So what is the implication of the currency exchange rate? So because today, as of September 24, 2022, 1 o'clock in the morning, the current exchange rate per $1 is at 58.945, which is higher of about 0.595 compared yesterday, September 23, 2022. Ibig sabihin, kahapon ang exchange rate ng $1 to Philippine peso is nasa 58.35. Ngayon ay nasa 58.945. So tumaas pa ng 0.595 yung halaga ng Philippine peso kumpara sa isang dolyar. And based on the report released by the Asian Development Bank, the Philippine economy is forecast to grow faster than initially expected in early 2022. So ibig sabihin, doon sa forecast na ginawa ng Asian Development Bank, mas mataas pa yung reality, yung katotohanan, yung totoong nangyayari sa palitan ng peso kumpara sa dolyar, no? Doon sa kanilang mula sa kanilang report or forecast, no? So ibig sabihin, ang currency, no, kapag sinasabing nagkakaroon ng exchange rate o nagbabago-bago ang halaga ng peso kumpara sa dolyar, ibig sabihin there is trading happening, no? There is trading happening in the global market. Mayroong nagaganap na palitan sa global market. So that's in a layman's term, no? May nagaganap na palitan ng product and services sa global market. Okay? So, pag-usapan natin yung import muna. Okay? So, when we say import, so at this point in time na mataas yung halaga ng peso, dapat ang gawin ng Pilipinas ay iwasan natin yung mag-import ng mga produkto, no? Iwasan nating bumili ng mga produkto mula sa ibang bansa kasi bibilin natin ito sa napakamahal na halaga. Kasi nga yung import is mababa, no? Mababa yung halaga ng dolyar. So kapag bumili tayo ng produkto mula sa ibang bansa papunta sa Pilipinas, mababa yung ating magiging generate na, kumbaga yung ma-generate nating revenue. Kaya nga halimbawa yung pag-aangkat ng asukal, no? At this point in time, hindi applicable or kumbaga hindi dapat muna umangkat ng asukal kung kakayanin pa naman na mahintay natin yung pagbabago, yung pagtaas ng dolyar. No? Kasi ngayon, dahil napakababa ng dolyar, tapos mag-aangkat tayo ng asukal, malaki yung mawawala sa atin. Ngayon, ito yung pinakamagandang epekto ng pagtaas ng Philippine peso. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagbebenta ng mga produkto at ng ating serbisyo mula sa Pilipinas patungo sa ibang bansa, ibig sabihin, bibilin nila ito sa mas mahal na halaga. So, ibig sabihin, yung produkto na binibenta natin at dinadala natin sa ibang bansa ay bibilhin ng ibang bansa sa mas mahal na halaga. Yun po yung ibig sabihin kapag tumataas yung ating Philippine peso kumpara sa dolyar. So, sana ay umabot pa nga sa 65 yung Philippine peso per $1. And that is according to the research, no? To the report by the Asian Development Bank. Okay, so sana dumating yung time na yun na umabot pa sa 65 per $1. Okay, so yun po yung ibig sabihin ng pagtaas ng Philippine peso. Ibig sabihin, maganda yung ating mga, kumbaga, binibentang product and services ay malaki yung kinikita natin. So, dapat magtuloy-tuloy pa yan. So, sa part naman ng mga OFW o yung mga kababayan natin na kumikita ng dolyar, ito ay napakagandang pagkakataon at sitwasyon na magpadala ng kanilang mga pera dito sa Pilipinas, mag-invest kumbaga dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, halimbawa kung meron silang $1 papunta dito sa Pilipinas, this is the right time
na magpadala sila ng kanilang pera habang malaki, habang tumataas yung palitan ng peso kumpara sa dolyar. So, kapag nagpadala sila rito ng dolyar, $1 pa lang, imagine meron na silang 58.945. 'Di ba? So, kapag nagpasukli sila dito ng $100, so ilan yun? 'Di ba? So, mas malaki yung maiipon nila. Yun po. At the same time, magpapasko. So, ibig sabihin, this is a good opportunity for them na makapagpadala sa kanilang mga mahal sa buhay. So, maraming salamat.